Sa pagharap kanina sa kamera ng umunoy bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga, umiyak siya nang basahin ang kanyang salaysay. Dinetalye niya kung paano daw niya nakilala ang bise at ang umunoy pagkaubos ng 125 million pesos na confidential funds nang wala pang isang araw. Nasa po ng balitang yan si Manan. Utang inang yan. Wala pang isang araw, ubos na. Ano ba yung ginawa sa 125 million? Kasi ang alam po natin sa 125 million, 11 days po, ubos na. Pero dito sa nilabas ni Madriaga na baho ni Sara Duterte, wala pa po palang isang araw. 'Di ba? Ubos agad. Ano ba ito? Itong 125 million, ang tanong po ngayon, ito ba'y tinransfer sa ibang bank accounts o pinambayad sa kung ano man yung binili niyang property or kasi imposible no 1 isang araw lang ubos na, paano ginastos yun? Baka tinransfer naman o baka pinambili ng mga ari-arian. So alamin po natin dito mga pre, no, panoorin po natin ang balitang ito, pero syempre bago po tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe mga pre, no? At may TikTok po tayo dyan at may Facebook po tayo. So tuloy po natin ito mga pre. Kaya pala, no, masingit ko lang to, kaya pala, si Sara Duterte, pinipigilang magsalita itong si Madriaga at kaya pala, ang buhay ni Madriaga, muntik nang madali kasi pinag-initan siya doon sa kulungan. Dahil pala dito, matindi, parang ayaw talaga ni Sara na lumabas to. Kasi matindi talaga yung mga ebidensya na to, mga pre, no? Kaya pala pinagtatangka yung buhay niya ni Madriaga. Kasi marami po palang alam itong si Madriaga laban dito kay Sara Duterte, no? So, alamin pa po natin ang balitang ito. I-play po natin. On the same day, I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her, I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name in Sara Duterte Garfield appears as a candidate in the 2022 presidential race. Would you like to say something about why you are crying on this part of the affidavit? Hindi naman, malungkot lang po. Malungkot. Okay, please proceed. Naiyak si Ramil Madriaga habang binabasa ang kanyang supplemental affidavit sa Malungkot kasi binabasa niya, nakilala niyo noon si Sara, baka nagsisi na siya kaya sana naging malungkot or di kaya para din sa buhay niya kasi baka after niya magsalita lalo siyang pag-initan, parang ganoon. No, kasi ang grupo ni Sara Duterte, no, nagbanta na lahat ng sasabihin ni Madriaga diyan ay posibleng mapalakas pa yung kaso. Kasi nagkinasuhan ni Sara Duterte itong si Madriaga, no? Posibleng magamit yung mga sinasabi niya dito doon sa kasong, sa sinampa ni Sara Duterte na kaso sa kanya. Mas mapapalakas pa. So, baka isa yan. Kaya nagsasalita siya kasi feeling niya ngayon, diba, nakakulong pa siya. Malungkot talaga. Wala tayong magagawa. Pero mas maganda, aminin mo na lahat. Diba? Labas mo na lahat yung nalalaman mo. Wala na, nandyan eh. Nandyan ka na sa part na yan. I-push mo na yan. Diba? ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Si Madriaga ang nagpakilalang bagman daw ng bise. Ipinasapi na siya ng komite dahil sa dating pahayag na naghatid umano siya ng malaking halaga ng pera sa iba't ibang individual alinsunod sa utos ni VP Sara. Nanindigan si Madriaga na nagsisinungaling ang bise sa inihaing reklamong perjury laban sa kanya. Wala raw katotohanan ang sinabi ni VP Sara na hindi sila magkakilala. Wala po. Ayan, ako naniniwala po ako doon na nagsisinungaling si Sara Duterte. Kasi may mga videos po tayo na nakita mga pre na kung saan itong si Sara Duterte binigay pa niya yung watawat ng Pilipinas kay Madriaga.
And then meron pang isang video na si Sara Duterte, binati po ng happy birthday si Ramil Madriaga. Meron pa po mga pictures kung saan ay magkasama po sila ni Sara Duterte at Madriaga. May picture po sila. So, imposible po na hindi po kilala ni Sara Duterte itong si Madriaga. 'Di ba? Kasi ang dami pong ebidensya. Okay lang sana kung isang picture lang, posible pang hindi totoo. No, kasi maaari na nagpa-picture lang, pero ang dami po eh. Imposible nga nagkataon. 'Di ba? Imposible 'yun. Ngayon, sinasabi ni Kiko Barsaga mga pre, etong si Kiko Barsaga, sabi niya, nagdadrama lang daw po itong si Ramil Madriaga. Okay. Ako, wala naman po akong pakialam kung magdrama man si Ramil Madriaga, magdrama dyan sa House of the Representatives, umiyak, kahit umiyak pa ng dugo. Wala po akong pakialam. Kung drama man niya yan, wala po akong pakialam. Importante po yung sinasabi ni Ramil Madriaga dyan ay totoo. Yun lang po. Kung magdrama man siya, nasa sa kanya yan. Wala namang mali kung ikaw magdadrama. Di trip mo yan eh. Di magdrama ka. Oh. Anong mali doon? Itong si Kiko Barsaga, porque nakulong lang eh, tatanga-tanga na. Yan. Kiko Barsaga, isa ka pantanga. Nabulok ka sa kulungan. Dahil sa cyber libel. It counts pa. Di ba? It counts po yun. Pero syempre, nakapag-bail po. Kasi nakita ko na, ini-interview na di nakapag-bail na. Nakulong. Nabulok sa kulungan at least, di ba? Ng ilang minuto, ilang oras siguro, baka isang araw pa. Pero, itong si Kiko Barsaga, siya daw yung bagong bayani ng Pilipinas. Tarantado. Paano naging bagong bayani yan? Yan nga yung sumisira sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan saan kinuha yung bagong bayani. Yung mga fake news, bagong bayani na. Mga makadutay, bagong bayani na. Paano nangyari yun? Ay, hindi ko maintindihan eh. Paintindihan nyo nga sa akin. Pero deserve ni Kiko Barsaga na makapagsuot ng, ano yung suot ng damit? Orange ba yun? Orange? O deserve mo yun. Diba? Kaya itong si Kiko Barsaga, ang banat niya dito kay Ramil Madriaga, nagdadrama daw. Anong paki namin kung nagdadrama? Kasalanan bang magdrama? Hindi naman Importante po yung, uulitin ko importante yung sinasabi ni Madriaga is katotohanan. At naniniwala po ako kay Madriaga. Diba? Yung side ko nandun kay Madriaga. Dahil siya ay nagsasabi ng totoo. Diba? Kaya yung sinasabi ni Sara Duterte na hindi niya kilala si Ramil Madriaga, wala na, finish na. Doon po tayo sa kung ano yung totoo. Alam po natin. Gamitin po natin utak at puso natin. Malalaman nyo kung sino yung nagsasabi ng totoo. Malalaman nyo kung sino yung nagsisinungaling. Diba? Ganun lang yun. Kaya sa pinapakalat ni Kiko Barsaga na nagdadrama siya, ay wala, ano ngayon? Gusto ko pa nga, dagdagan mo pa yung drama mo. Masaya tayo. Kung drama man ito ni Madriaga sa kanyang pag-iyak-iyak, masaya tayo dun. Bakit? Maraming mga DDS yung nabuisit dahil sa drama ni Madriaga. Diba? Maraming nainis. Nakuha nyo yung inis. Malay ba natin kung nagdadrama itong si Ramil Madriaga para buisitin lang kayo? Diba? Tuloy po natin mga pre. Kayong relasyong personal at wala po kayong relasyong professional. Ano po yung totoo sa bagay po na ito? Do you deny this particular general statement of the Vice President? Hindi po totoo yun, Madam Chair. Ano po yung pinakabatayan po ninyo para masabi na hindi po totoo ang sinasabi ng pangalawang Pangulo? Marami pong makakapagpapatunay na mga opisyal sa gobyerno tsaka mga kasama namin sa isip na mayroon kaming mga naging pagpupulong. Bukod pa po dito, mga meeting po sa, lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours. Minsan, Yan lalo na nung eleksyon, halos kasama siya ni Ramil Madriaga. Diba? Kasi pag eleksyon, mag-iikot po yan sila, lugar by lugar. Diba? Halos 24 hours, magkasama. Nakasuot pa si Ramil Madriaga ng
uniform ng amo niya. Paano hindi magkakilala? Overnight pa sa isang resort. Kasama ko po din ang mga PSG. Kaya kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Una raw nakilala ni Biglang na-amnesia si Sara Duterte, ano? Akala ko matalino, makalimutin pala. Tuloy natin. Madriaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ni dating National Security Advisor at Congressman Roy Logoles. Nang maging Pangulo si Digong, naging parte raw siya ng NSC. Direkta rin siyang empleyado ng dating Pangulo kung saan sumasahod siya ng 100 hanggang 150,000 pesos kada buwan. Ayon kay Madriaga, 2018 nang ipakilala sa kanya ng dating Pangulo si VP Sara kung saan pinag-usapan ang muling pagtakbo noon ng bise bilang mayor ng Davao City. During this meeting, PRRD introduced me to Sara and told me, Ram, ikaw na bahala kay Inday. Since then, I've frequently met and discussed with VP Sara, then Mayor Sara, regarding various matters. However, she gave me strict instructions that all conversations should be done as much as possible by call and minimize text messages. Ayon kay Madriaga, si VP Sara ang paboritong anak ng dating Pangulo. Uy, PRRD wanted Sara, VP Sara, in politics instead of Paulo Duterte, Pulong, and Sebastian Duterte, Baste. uy, paano na yan? Magsilo si Baste dito. Baka magsilo, ginagaya-gaya pa naman ni Baste yung tatay niya. Tapos hindi siya paborito. Nako, hindi ka paborito ng tatay mo. Si Sara Duterte, ginagaya din yung tatay niya. Yung mga style ng tatay niya, si Baste, ganun din. Pero, ang champion pala si Sara. Si Baste, napag-iwanan. Nako. Pero, ginagaya-gaya ni Sara Duterte yung tatay niya. Pero hindi bagay kay Sara. Nakakasuka. Who he characterized as Baling and Bading, respectively. Binigyan daw si Madriaga ng 25 million pesos ng dating Pangulo para mamili ng mga motorsiklo na magagamit ng bise. Akala ko wala siyang pera. Madami po. Marami siyang pera. Nako. Opo. Inutus Daming pera pala ni Digong na. Akala ko ba pulubi lang? Akala ko ba simpleng tao lang. Kumakain lang ng pagkain sa karinderya. Yung pala, pakitang tao lang. Siyempre, politiko nga, kailangan ma-hook mo yung puso ng mga Pilipino na magmukha kang mahirap sa paningin nila para mauto mo. Para ikaw pa rin suportahan. Galing talaga ni Digong. si Madriaga ng mag-ama para bumuo ng grupo na susuporta sa kandidatura noon ni VP Sara bilang Pangulo sa 2022 elections. Dito nabuo ang isip o Inday Sara is my president. Bilang patunay, pinakita pa ni Madriaga sa kamera ang mga litrato ng grupo sa pag-iikot sa bansa, kabilang ang virtual meetings kasama ang bise. Sa isa sa mga online meeting, kita pa raw ang regalong painting ni Madriaga sa background ni Naku. VP Sara. May video rin kung saan may hawak na bandila si VP Sarang at tinawag na Sir Ram si Madriaga. Ito po yung pagdating ni BP Sara sa Matnog. Bistado. Nandun po ako sa loob ng sasakyan ko sa Land Cruiser. Tapos, hinahanap niya po ako dahil wala po ako eh. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. Ako po, Madam Chair. Ayun po. May pa-video greeting din daw si VP Sara noong birthday ni Madriaga. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. Katulad ng sinabi niya kay PBBM, I love you, BBM. Plastic. Ayon kay Madriaga, nakumbinsi ni Pangulong Bongbong Marcos at Senator Amy si dating Pangulong Duterte na tumakbo na lang na vice-presidente si VP Sara noong 2022. Nang manalong bise, inimbitahan pa nga raw ni VP Sara si Madriaga na dumalo sa kanyang inaugurasyon sa Davao City. Si Madriaga rin daw ang tumulong bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Dito niya inirekomenda si Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante Lachica. Nakatrabaho ni Madriaga ang dalawa sa umunoy paghahatid ng malalaking pera para sa iba't ibang mga tao base sa utos ni VP Sara. Sana ulan, no, yung mga pera hinahatid na lang. Badman nga talaga. Diba? Pera ng taong bayan, hinahatid na lang kung kani-kanino.
Di ba may kumalat na ano, video na may maleta mga pre. Sa isang restaurant yon mga pre. Binuksan, maraming lamang pera. Tapos, yung pilik mata, at yung muka, nakita nyo, ng babae. Sino kaya yun? Sino kaya yun mga pre? Ewan ko kung nandito pa yun. Nandito pa yun hanapin ko lang. Hanapin ko lang po. Kasi nakita ko po yun eh. May kamuka, may kamuka. Oo. Pakita ko sa inyo yung kamuka. Tingnan natin kung makita ko. Hindi ko na-prepare po eh. Maleta. Tamang pera. Ayan. Search natin. Kasi nakita ko may kamukha po. Oh, may kamukha po. Asa na ba yun? Hindi ko makita. Tingnan ko lang po Hindi ko kasi pasensya na hindi ko siya na-prepare. Nag-viral yun sa Facebook eh. Baka na-share ko yun. Saglit lang po Para klaro po tayo. Ito. Ito. Nakita ko na. Pakita ko po sa inyo Gusto kong pagmasdan nyo yung buhok. Pagmasdan nyo yung buhok, pagmasdan nyo yung pilik mata, yung muka nung babaeng ito. Sino ba to? May kamuka eh. May kamuka mga pre. At sino kaya ito? Pagmasdan nyo yan. Pagmasdan nyo po yung babae. Play po natin ito mga pre. Pero yan. Yung pilik mata, pagmasdan nyo. Oy, yung ilong. Mukhang may... Alam nyo ba kung sino yung nagpagawa ng ilong na yan? Sino yan? Naku, nabisto. Sino kaya to? Yung ilong mo, oy! Kaninong ilong yan? Tangos, Mukhang may kamukha lang naman, pera po yan, Nasa maleta. Kaya yung sinabi ni Sara Duterte, mga pre, na nabalitaan niya na daw, bago siya maging vice president, nabalitaan niya na daw yung about sa malita issue. So, panahon ng tatay niya yun. Siyempre, malaki din yung nun. Malaki din. Yung babaeng yun, malaki din yung Yung katawan. Coca-Cola body po. Yung pilik mata. Tingnan nyo kasi maayos. Kayo na po yung magsabi kung sino yan. Comment nyo po. Sa tingin nyo, sino kaya yung babaeng ito na may mga maleta? Paldo? Sana all paldo. Advertise lang yan, sino kaya yan? Sino kaya yan, mga pre? Paki-comment nyo nga para naman mabasa natin yung inyong mga reaction dyan. Tuloy po tayo dito kay Madriaga, mga pre. Sana ba yun? Yan. May mga ihahatid daw sila sa 3 lugar.
sa San Pablo, Night Trip o sa Nomo Basho at sa Office of the Ombudsman. Pinapunta raw ni Nolasco si Madriaga sa DepEd Central Office. Dito niya nakita sina La Chica at DepEd Special Disbursing Officer Gina Acosta. 4 na duffel bag na may tig 30 hanggang 35 million pesos daw ang laman ng mga ito. Pinakuha pa nga raw si Madriaga ng parte niya, kaya kumuha siya ng 1 milyong piso sa bag. Dito na sinabi ni Madriaga kung sino ang nakatanggap ng pera. Ibinunyag din niyang mas maiksi pa sa 11 araw nang maubos ang 125 million pesos na confidential funds ng bise noong 2022. Previously and upon direct instruction sa PRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires Rotoni Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. A few years later, I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11. So yun nga, yung 125 million, ito na pala yung pagkakaintindi ko dito sa balitang ito. Ang 125 million ay pinamigay sa mga individual na tao na yon. May pinagbigyan, kaya pala naubos agad. O baka naman suhol. Oh. Ay baka naman suhol. Di tayo sure ano, pero baka. Ano sa tingin nyo? Yun yung pag-analyze ko sa video ito eh. Ina-analyze po natin eh. Eh baka naman nga gano'n. Ha? Tuloy natin. Years later, I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong. Because I personally disposed the money in less than 24 hours. Naku. Hindi dumalo si So wala pang isang araw, no? VP Sara sa pagdinig at hindi rin naman siya required pumunta. Ayon kay Chairperson Jerv, O hindi siya required pumunta, hindi dumalo, no? Pero kung alam mo sa sarili mo na inaakusahan ka, sabi mo sobra-sobra na yung paninira sa'yo, pupunta ka. Magpapakita ka kahit hindi required, di ba? Kasi para masagot mo yung mga ini-issue sa'yo. Diba? Pero wala kang initiative, di ka pumunta. So, ang iisipin po ng mga Pilipino, guilty ka. Pwede ka naman pumunta eh. Bibigyan ka naman ng chance. Diba? Pero hindi mo ginawa. Luistro, 4 na petisyon na ang inihain para ipatigil ang impeachment proceedings. Nilinaw din niyang hindi inaagaw ng Kamara ang Tapos pinapatigil pa ni Sara Duterte. Alams na. kapangyarihan ng Senado kung guilty o hindi guilty ang opisyal. Clarificatory hearing lamang ang pagdinig nila habang ang Senado ang maglilitis. Nagbabalita mula sa Frontline, Marjorie. So, yun yung balita, mga pre. Nakakagulat kasi wala pa palang 24 hours, ubos na yung pera na yun. Kasi yung mga pera, di umano napunta pala sa mga individual na tao. Okay? Bakit binigyan yung mga tao na yun? Ano yun, suhol? Malamang kasi si Madriaga kumuha ng parte niya eh. Ha? Yung confidential funds, pinagparty-partihan lang pala. O pinaghati-hati lang pala, no? Ang tibay talaga. Ay, nako, Sara Duterte, good luck. Mukhang alanganin na po ngayon yung mga DDS. Kasi ine-expect na nila na may impeach talaga si Sara Duterte. Ang pambato nila ngayon si Basti. Okay mga pre, anong reaction nyo dito? Ayan, comment down below para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin mga pre. So ayan, bago po ako magtapos sa video ito, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po. Ayan, updated po kayo always, no? And ring the bell button mga pre. May TikTok tayo, may Facebook. Magkita-kita po tayo dyan mga pre. So hanggang dito lang muna yung ating video. Kayo magpapaalam muna pansamantala. Ingat po kayong lahat at magandang araw po sa inyo.